Good afternoon, sir. Hi, my name is Carlo Caliedo Araneta. I am 21 years of age. I live in Lintal, Davao City. I finished my bachelor's degree in University of Southeastern Philippines with a degree of Bachelor of Science in Community Development last April 2015. I used to work as enumerator and area supervisor at the Department of Social and Welfare Development, Region 11 for 4 months. After my contract was ended, I was hired as customer service representative at Teleperformance Davao. And after that, I applied for the position of a legal officer here at SP Madrid Law Firm. And luckily, I passed the 3 evaluations up to now. So I am hoping that I will survive this final evaluation this day. Thank you. Okay, so photo translation, photo number 7. So nakikita ko sa photo translation number 7 is may isang tao na nakapiring na nakagapos sa isang poste na nakasuot siya ng isang suit wherein sa front niya may mga sundalo na may daladalang vacuum at hinihigop or may mga coins or may mga something sa kanyang katawan na nahihigop ng vacuum na yon. And may isang leader ng mga sundalo na namumuno or siya yung nagsasabi na start or gunfire, which is the meaning is to start firing or higupin yung mga things na nasa katawan ng isang tao na nakagapos. So sa pagkakarelate ko sa translation na ito is nakapiring yung tao na nakagapos, wala siyang kalaban-laban, na kinukuha or inaangkin yung mga ari-arian niya sa buhay. Yung mga ari-arian niya sa kanyang katawan, yung kanyang mga pera na nahihigop ng vacuum. So kung i-relate ko siya sa sarili ko or sa pamumuhay namin, talagang masasabi ko na kami or ako yung nakapiring na nakagapos sa poste. Kasi masasabi ko na ako yan dahil yung mga nakaraang taon kasi pinagdaanan namin na parang kinuha sa amin lahat ng mga hindi naman mga ari-arian, but parang pinagkait sa amin lahat. Kasi nga, yung mga panahon na yon, namatay yung papa ko, yung ate ko naman is nag-asawa ng maaga. So, ganun. Yung nanay ko na lang ang nagtaguyod sa amin, nag-aruga, siya yung nagtrabaho, nagsikap. So, parang dumaan talaga yung panahon na talagang naghirap at busog-sog kami sa lupa. So, kahit man nakuha sa amin lahat or pinagkait sa amin lahat ng mga bagay na wala kami ngayon, but still, we survived. We still manage the life. Kahit man may mga unos na dumaan sa buhay namin, kahit man hindi namin kahit man nangapa kami
sa panahon na yon, but still meron pa naman kaming pag-asa, meron kaming hope noong araw na yon, at yun ang Panginoon kung saan nag-guide pa rin niya kami sa aming buhay hanggang ngayon. At malaking pasasalamat na ngayong araw na to or this time nakabawi-bawi kami sa aming pinagdaanan noon, kahit na may pinagdadaanan pa rin kami ngayon, but still na ma-manage namin at yung mga problema dati is nakapagpamold sa amin ngayon. So, yun lang. Maraming salamat. Quote translation number 8. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Para sa akin, ang quote nito ay parang walis tingting. Diba? Hindi ka or hindi kayo, hindi nyo mamimit yung target or yung goal ninyo kung paisa-isa lang yung ginagamit ninyong tingting or yung walis tingting. So, for you or for them to be able to meet their goal, their target, kinakailangan na silang lahat or bumuo ng isang team kung saan may teamwork. Nagkakasama sila for the goal, for the same goal, the same objective, kung saan it will lead them to the success. So, kung may relate ko siya sa trabaho, sa BPI, meron kaming tinatawag na company quota at bank quota. So, kung for us to meet the company and the bank quota, kinakailangan namin ng teamwork. Kasi kung paisa-isa lang or kung ikaw lang isa magtatrabaho sa company quota or sa inyong quota as a team or as a department, hindi nyo or hindi namin ma-reach yung target namin na collections, which is 600,000 pesos. So, ano lang, it's a matter of teamwork, it's a matter of assessment kung saan, kung may oras man na nafe-feel kayo or na nagkakamali, you have to assess yourselves, assess the team, assess kung saan kayo nagkamali, at kung i-assess kung saan nyo pa mas lalo may improve yung mga sarili natin or yung mga sarili namin, i-assess yung kung saan, kung pwede pa, saan mag-i-improve yung the way ng pagninego namin or pagninego ko. So, yun. Kung mas marami tayong kikilos, mas malaki at may chance na mag-exceed sa target. Yun lang, maraming salamat. Okay, so technique number 9. Do not over-anticipate. In do not over-anticipate, kailangan hindi ka mag-over-anticipate sa mga sinasabi ni CH. Kailangan mong mag-ask ng question or linawin muna kung ano man yung ibig niya iparating sa iyo. Na kasi once na masabi mo yung nasa isip mo, na iba rin yung nasa isip niya, is maaari niya itong gamitin bullet or gamitin later on as yung nasasabi natin na magiging bullet niya sa iyo later on pag ikaw ay nagninego na sa kanya or pag once na masabi mo sa kanya yung mga amount na hindi niya naman naiisip, is hindi niya or maaari niya itong ibato sa iyo later on at pwedeng gamitin na
process or isang idea na kung saan naibigay mo sa kanya na hindi naman dapat or kailangan na sabihin. So, do not over-anticipate. So, mas mabuti na linawin mo kung ano yung ibig sabihin niya sa ibig niya sabihin na iparating or sa kanyang account.